Ang tunay na layunin ng sakripisyo mula sa Srimad Bhagavatam 4.6.53, paliwanag. Ang sakripisyo, yajna, ay isang seremonyang isinasagawa upang kalugdan ng kataas-taasang persona ng Diyos. Sa Srimad Bhagavatam, unang kanto, 2 kabanata, binanggit na ang bawat isa ay dapat magmuni kung nalulugod ba ang kataas-taasang Diyos sa kanilang ginagawa. Sa madaling sabi, ang layunin ng ating mga gawain ay upang mapasaya ang kataas-taasang Panginoon. Katulad sa isang tanggapan kung saan tungkulin ng manggagawa na masiyahan ang kanyang amo o pinuno. Gayon din naman, tungkulin ng bawat isa na tiyaking nalulugod ang Diyos sa ating mga ginagawa. Ang mga gawaing nakalaan upang kalugdan ng Diyos ay nakasulat sa mga Vedic na kasulatan, at ang pagsasagawa ng mga ito ay tinatawag na yajna o sakripisyo. Sa ibang pananalita, ang paggawa para sa kapakanan ng kataas-taasang Panginoon ay tinatawag na yajna. Dapat maunawaan ng sinuman na anumang gawain na hindi nauukol sa yajna ay nagiging sanhi ng pagkaalipin sa material na mundo. Ipinapaliwanag ito sa Bhagavad Gita 3.9 na ang ibig sabihin kung ang ating mga gawa ay hindi para sa kasiyahan ng kataas-taasang Panginoon, si Vishnu, ang mga bunga ng ating mga gawa ay nagbibigki sa atin, kaya't hindi dapat magtrabaho para lamang sa sariling kasiyahan. Ang lahat ay dapat gumawa upang malugod ang Diyos. Ito ang tunay na yajna. Matapos maisagawa ni Daksha ang kanyang yajna, inasahan ng lahat ng mga demigods na makatanggap ng prasyad ang pagkaing inihandog kay Vishnu. Si Panginoong Shiva bilang isa sa mga demigod ay natural na umaasang makakatanggap din ng bahagi ng prasyad. Ngunit dahil sa inggit ni Daksha kay Shiva, hindi niya ito inimbitahan sa yajna ni binigyan man lang ng bahagi. Pagkatapos sirain ng mga tagasunod ni Shiva ang lugar ng sakripisyo, si Panginoong Brahma ay namagitan upang pakalmahin siya. Pinangakuan siyang makakatanggip din ng karampatang bahagi ng prasyad at hiniling kay Shiva na ayusin ang mga pinsalang naganap. Sa Bhagavad Gita 3.11, sinasabi na ang lahat ng mga demigod ay nalulugod kapag isinasagawa ang yajna dahil umaasa ang mga demigod sa prasyad mula sa mga sakripisyo. Mahalagang maisagawa ang mga ito. Ang mga taong abala sa material na kasiyahan ay dapat magsagawa ng yajna kung hindi sila'y malulubog sa mga bunga ng kanilang mga gawa. Kaya't bilang ama ng sangkatauhan, si Daksha ay nagsasagawa ng yajna at si Panginoong Shiva ay umaasang makatatanggap ng kanyang bahagi. Ngunit dahil hindi siya inimbitahan, nagkaroon ng kaguluhan. Sa pamamagitan ni Panginoong Brahma, ang lahat ay naayos sa maayos na paraan. Ang pagsasagawa ng yajna ay isang napakahirap na gawain sapagkat kailangang anyayahan ang lahat ng mga demigods upang makibahagi rito. Sa panahon ito ng Kali Yuga, hindi na posible ang ganitong uri ng magastos at komplikadong sakripisyo, ni hindi rin kayang imbitahan ang mga demigods upang lumahok. Kaya sa panahong ito ay inirekomenda ang paraan na binanggit sa Srimad Bhagavatam 11.5.32 na ang ibig sabihin, ang mga taong may matalinong pag-iisip ay gumagawa ng Sankirtan Yajna, ang sama-samang pag-awit ng mga banal na pangalan ng Panginoon. Ang matatalinong tao
ay dapat maunawaan na sa Kali Yuga, hindi na maaring maisagawa ang mga sinaunang Vedic yajna. Ngunit kung hindi nalulugod ang mga demigods, mawawala ang kaayusan sa mga panahon at panahon ng pag-ulan dahil lahat ng ito ay nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Kaya upang mapanatili ang kapayapaan at kasaganahan sa lipunan, sa panahong ito, lahat ng marurunong ay dapat magsagawa ng Sankirtan Yajna, ang sama-samang pag-awit ng mga banal na pangalan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dapat anyayahan ng mga tao sabay-sabay umawit ng mga banal na pangalan at pagkatapos ay magpamudmod ng prasyad, mga pagkain inialay sa Diyos. Sa ganitong paraan, nalulugod ang lahat ng mga demigods at nagkakaroon ng kapayapaan at kasaganahan sa daigdig. Isa pang kahirapan sa pagsasagawa ng mga sinaunang Vedic yajna ay kung sakaling hindi mapasaya kahit isa sa napakaraming demigod, tulad ng nangyari kay Daksha na nabigong mapasaya si Panginoong Shiva, maaring humantong ito sa kapahamakan. Ngunit sa panahong ito, ang paraan ng pagsasakripisyo ay lubhang pinasimple sa pamamagitan lamang ng pag-awit ng Hare Krishna. Maipapasaya na si Krishna, at kapag siya ay nalugod, ang lahat ng mga demigods ay kusang nagsisiyahan din.